Isipin mong pumasok ka sa isang tahimik na simbahan, bukas ang puso mo sa pagdarasal, at makakita ka ng ostiya na nagsisimulang dumugo. Sinuri ng mga siyentista ang sample at inilarawan ang isang kamanghamanghang bagay, tissue ng puso ng tao na parang buhay. Hindi ito lumang kwento mula sa Middle Ages. Nangyari ito sa Buenos Aires noong 1992, 1994 at 1996. At naidokumento ito sa eksibisyon tungkol sa mga himala ng Eucharistia na pinamahalaan ni Carlo Acutis, ang batang beato na inialay ang kanyang buhay upang ipakita kung paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa Eucharistia. Ngayon, lalakarin natin ang kwentong ito ng magkasama, sunod-sunod, at bubuksan natin ang ating mga puso sa mensaheng taglayin nito. Pagkatapos ng misa noong Mayo 1, 1992, nakita ng ministro ng Eucharistia ang mga piraso ng ostiya sa altar. Ayon sa mga patakaran ng simbahan, inilagay nila ang mga ito sa tubig sa loob ng tabernakulo para matunaw. Makalipas ang ilang araw, nang buksan nila ang tabernakulo, ang mga piraso ay may kulay pula na parang dugo. Lubos na naantig ang mga mananampalataya. Ang mukhang piraso ng tinapay ay nagpakita ng mga tanda ng buhay. Para bang gusto ng langit na ipaalala sa kanila na, lampas sa nakikita, si Kristo mismo ay naroon. 2 taon pagkatapos, noong 1994, may isa pang tanda na lumitaw. Sa panahon ng misa, napansin ng mga pari ang maliliit na pulang patak sa mga patena na ginagamit para sa komunyon. Maliliit, banayad na mga tanda ang mga ito, ngunit bawat isa ay nagpapaalala sa kanila ng parehong bagay. Ang misteryo ng tunay na presensya ni Jesus sa konsekradong ostiya. Para sa maraming mananampalataya, ito ay isang paanyaya upang muling buhayin ang kanilang pananampalataya at tingnan ang Eucharistia ng may pagmamahal. Noong Agosto 15, 1996, sa parokya ng Santa Maria sa Buenos Aires, sa panahon ng misa ng pag-akyat, nahulog ang isang konsekradong ostiya sa lupa. Maingat na pinulot ito ng pari at, ayon sa patakaran, inilagay ito sa tubig sa loob ng tabernakulo. Lumipas ang mga araw at hindi natunaw ang ostiya. Sa halip, kitang-kita itong nagbago at nagmukhang dumudugong tissue. Nagdulot ang pangyayari ng mga tanong, pagdududa at malalim na pagkamangha. Ano ang nakikita nila? Paano ito may papaliwanag? Upang maiwasan ang pagmamadali sa paghuhusga, ang noon ay Arsobispo ng Buenos Aires, ngayon ay si Pope Francis, ay humiling ng isang seryoso at masusing investigasyon. Si Dr. Ricardo Castañon Gomez, isang neuropsychology specialist at naging Katoliko, ang inatasan na mamuno sa pag-aaral. Kinuha ang mga sample at ipinadala sa iba't ibang internasyonal na laboratorio. Ang mga resulta ay nakakagulat. Ang material ay tumutugma sa tissue ng puso ng tao mula sa kaliwang ventricle ng puso na may presensya ng puting selula ng dugo. Nangangahulugan ito na ang tissue ay hindi mula sa patay na katawan, kundi mula sa isang buhay na puso na nagkaroon ng kamakailang pinsala. Para sa agam, nananatiling misteryo ang pangyayari. Para sa pananampalataya, ito ay tanda ng malalim na pag-ibig. Isang pusong tumitibok, isang pusong nasugatan, isang pusong buhay na ibinibigay ang sarili para sa atin. Sabi ng Salmo, O Diyos, ingatan mo ako, sapagkat sa iyo ako nagpapakupkop. At sa ostiyang ito na naging laman, nakikita ng mga mananampalataya na natupad ang pangakong ito. Si Jesus mismo ay nananatili sa kanyang bayan, kasama sila sa kanilang mga pagsubok, kanilang mga kalungkutan at kanilang mga pag-asa. Malinaw ang mensahe, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Bawat Eucharistia ay paalala ng napakalaking pag-ibig na ito na walang hangganan o panahon. Ipikit mo muna ang iyong mga mata. Isipin mo ang buhay na pusong iyon, tumitibok para sa iyo. Isipin mo si Jesus na inuulit. Ito ang aking katawan, inialay dahil sa pag-ibig. Hayaan mong mapuno ka ng kapayapaan ng mga salitang ito. Kung dumadaan ka sa pagsubok ngayon, magtiwala ka, kasama mo siya. Kung natatakot ka, tandaan mo, ang kanyang puso ay tumitibok sa tabi ng sa iyo. Kung nawalan ka ng pag-asa, tingnan mo siya sa Eucharistia at tumanggap ng bagong lakas. Ang mga himalang ito ng Buenos Aires ay nag-aanyaya sa atin na tingnan ng may bagong pananaw ang nangyayari araw-araw sa altar. Si Kristo ay buhay, naroroon at malapit. Nananatili siya sa Eucharistia upang lumakad kasama ka. Kung naantig ng mga kwentong ito ang iyong puso, samahan mo ako sa seryeng ito tungkol sa mga himala ng Eucharistia na ibinahagi ni Carlo Acutis. Mag-subscribe, i-on ang notification bell at isulat ang salitang Eucharistia sa mga komento kung gusto mong makita ang ikalawang bahagi. Salamat sa panonood at naway ang kapayapaan ng Diyos ay laging sumainyo.